The views and opinions expressed in the comments section of our online shows streamed on Facebook Live, YouTube channel and podcasts are those of our viewers and followers, and do not necessarily reflect the official policy or position of Tech Sabado. And today is Tuesday. Tech Sabado. Alright, good evening po sa inyo lahat at welcome na naman sa isang edisyon ng Tech Sabado. And of course, every Saturday tayo dito sa ating YouTube channel and Facebook. Jing Garcia po ng techsabado.com and of course, the Manila Times. Today is January 24 and it's exactly 8 p.m. Hindi, 8:01 na po ng gabi. Philippine Standard Time. So, ayan po. Pag-usapan natin mga nangyayari po sa teknolohiya dito sa Pilipinas and of course around the world. So introduce ko na agad yung mga kasama natin dito para mapag-usap tayo ng isang mahabang discussion regarding certain topics na importante po ngayon when it comes to our daily lives sa technology. Okay, sa aking kanan, ang parati kong kasama every weekend, every Saturday since 2015, 10 taon na po kami. So, since 2015, kasama natin to mula sa Radyo 5. Walang iba kundi ang executive editor ng newsbites.ph. Walang iba kundi si Attorney Melvin Kalimag po. Ako po ang walang kasawa-sawa at walang kadala-dala. Kasama ni Jing. For 10 years na. Nung bata to, ano na to? Grade, ano na ba? Pag 10. Grade 5. Grade 5, grade 5, malaki na. Okay. Ayun. So, sa harap po namin, ang pati naming guest dito sa Tech Sabado for the past 10 years na rin. Parati po siyang nakakasama namin as a resource person for particular topics na talagang siya ang linalapitan namin sa mga ganitong usapan kasi maganda usapan namin mamaya. So, introduce ko muna ang Director for Rights ng democracy.net.ph. Walang iba kundi si Carlos Nazareno. Good evening, Naz. Yes, okay lang. So, Ano ba siya sa democracy.net? Sabi mo? Director for something? for rights. Rights, okay. Akala ko rice. Parang gutom na ako So, ayan po. Dahil siyempre, democracy.net.ph ang guest natin ngayon, ang resource person natin. May ang pag-uusapan natin for the entire hour. Sigurado tungkol to sa internet na naman ng Pilipinas. Ano ba nangyayari? Especially social media. So, pero pinag-usapan natin na Winthrop yun nakaraan, di ba sinanong ko siya, ano yung naging epekto ng social media sa internet? Sabi niya, for the worst. Kasi nga, parang naging cloistered. Kinulong ng social media yung buhay ng mga tao. Doon sa circles nila. Bibigyan din natin si Naz ng ng kanyang point of view dito sa sinabi ni Winthrop, no? Na from Philippine Internet Society, si Winthrop naman 2 weeks ago siya pong guest natin. Ngayon naman ang pag-usapan natin regarding social media. Kasi napabalita po, bigyan natin ng konting context, no, na I think the Department of Information and Communication Technology headed by Secretary Aguda, Henry Aguda, he's eyeing a new a new policy. Yes, tama, policy na gawin daw kailangan daw yung mga gumagamit ng social media na Pilipino kailangan verified. Naku, tayo verified tayo. Tayo verified tayo pero hindi bayad. Pero matagal na kasi kami verified since pa lang interaction base namin. So sa Facebook ang daming social media platform. So yan po ang pag-usapan natin ngayon. So tingnan natin kung anong masasabi ni unahin na kagad natin si Naz o ikaw muna magbigay ng ng iyong point of view, attorney. Unang-una, tingin ko private platform ang Facebook, ang Instagram, ang YouTube. So may policy din yung mga yan, no? Paano mo sila mapapasunod na gawing paano kung ayaw nila i-verify lahat?
Oo, Isa yun para sa akin. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun, Di ba? Di ba? Kasi pinagkakaperahan nila yun. Yung mga gusto magpa-verify, doon kikita sila doon, di ba? oo. Kung ayaw mo, edi anonymous ka lang. O kaya hindi ka verified, Oo. di ba? Tapos, kunyari, kung hindi ka pala verified, ang tataan, tapos ayaw ka ano yun ng gobyerno, i-recognize ng gobyerno, ang gagawin mo, you pull out of the social media platform. Parang gano'n, no? Oo. Wala- Parang 90% yata ng Pilipino. nasa Facebook. Oo, hindi lang. 95 tapos nasa Facebook. Social Tapos media. tapos 95% hindi verified. Tsaka, if you pull out all these social media, gagawa ka ng sarili mo parang yung Russia? Oo, na walang nangyari. Na wala namang Buhay diba? siya, VK. VK, yes. Buhay ba? Okay. Sige, Naz. Sige, Nas. Ano nga? Go ahead. Your side. Sakay ako dun sa point ni Attorney Melvin. Paano yun kung walang Philippine juridical entity yung social media platform? Kunyari lahat sila based abroad, Oo. tapos considered operating in the Philippines yan kung accessible siya ng Filipino. Hmm. Pero kung ano yung teeth nitong department circular, kung nag-ooperate sila sa abroad, wala silang mautusan dito na, hoy, mag-comply kayo dito. Paano mo gagawin yan, no? So anong gagawin? Bablock nila. Oo. Oo nga, no? Di ba? Parang Kung walang office dito. Parang si That's what- X.com, blinak si Grok. Grok, oo. Natuloy ba? Blinak ba? Yes, pero nilift na. Nilift na. Nilift Okay. na. Lifted na. Ang corny naman nun, ganun lang. Oo nga. So, hindi man lang siya... After all the Oo, the Racos and oo, everything. tapos, ano ba nangyari sa Grok? Para malaman ng mga nakikinig sa atin, hinuhumaran daw yung mga... Para Sige, mas Nas. familiar si Oo. Nas. So yung AI yung image model ni Grok, pwede mo siyang sabihan na please generate an image of blah blah blah. Mm. So I think yung nangyari doon, celebrities, women, etc. Pwede mo i-prompt to make them more sexy and dress. Undressed, actually. Literally undressed. I Oo. think. Oo. Hubaran, parang ganun. Pwede mo Hubaran. hubaran. Oo. So may capability yun si Grok plus certain other AI image models. So malaking uproar yun sa iba-ibang bansa. So I think Malaysia ba, some Southeast Asian countries banned Grok over it. Because of that. Mm. Pero yung isang problema doon, kung blinak nila si Grok, accessible pa rin si Grok via Twitter eh. 'Di ba? Okay. Oo. Kasi Oh. Twitter is owned also by Elon Musk. Elon Musk. Oo. Oo. Pero kailangan talaga itong safeguards na to kasi online violence against women yan eh. So, kailangan pigilan ng ganito sa yung public use ng ganito. Mm. Pero yun nga, wala pang isang linggo. 6 or 5 days lang, nilift na yung ban. Nilift na yung Well, ban. Buti na kayo pag-usap siya, no? Sila Musk sa Oo. local government. Oo. I don't think naman si Musk yung nakipag-usap talaga. I think na Yeah, nakipag-usap yung mga tao, yung yung mga tao niya. XAI ba yun? Yung startup? May ano kasi, may twisted idea kasi of freedom of expression si Musk. Elon Musk. Oh, basta yung freedom of expression nila okay lang, pero yung freedom of expression ng ibang tao hindi. Anti-fact checkers. Di ba? So ako may ano niya, binebenta niya yung sarili niya as the Paragon of free speech. yes, the paragon of free speech. Ang ganda nung ano 'yun. Tapos pero hindi na, sa totoo naman hindi kasi pag tinitira mo siya, Bablock ka niya. ba-block ka niya, di ba? Hindi katulad ko kahit na post yung kaibigan natin Dinidelete sa mo atin. eh. Dinidelete ko kasi hindi ko siya block. Sabi lang siya sa pangalan. Yun na yun. So ito na nga yung verification policy Ano ang pros and cons nito, Naz? Honestly, I don't think there are Pros. pros. I know the intent behind it. The intent behind it Oo. kasi maraming mga scammer, mga trolls na gumagawa ng political astroturfing. Okay. So, maraming Ano yun, Nas? Ano yun? essentially minamanipulate mo yung public opinion artificially using fake accounts, using fake personas. Talaga? Is that what you call it? Astroturfing, matagal na yung term na yun Oh, politically. Yeah, pero ngayon ko lang ginagamit narinig. na nga sa Ngayon ko lang narinig yun. Mhm. Honestly. Yung term na yun parang galing sa fake grass. Yung artificial grass. Okay. Okay. Turf. Yun. Oo. Okay. So parang fake grassroots movement. So it's meant to stop that. Pati yung laganap na scamming, yung political trolling, etc. Pero the question is, will it stop it?
Kasi yung magiging basis ng user verification on social media na mandatory is the SIM registry, yung phone Naku. number mo sa SIM card Oo. registration. Naku, isa pang ano 'yun? Sensitive ano 'yan. Isa pang sensitive issue 'yan yung tungkol sa SIM registration. Mamaya talakayin din natin 'yan. Oo, pero for now yung regarding sa social media, yun na nga, sabi parang wala ka nakikitang pros no na makakatulong to. Practicality. In practicality, oo. Pero for ano naman, ano naman kayang talagang ano ng government? Bakit nila nagkaroon ng steps na ganito? Then naiisip nila na dapat gawin natin. Actually, di ba, may mga news na nga sa ibang countries, like recently lang, yung Australia is already banning minors sa mga 16 social and media. below. Although hindi man total ban, basta i-prove mo lang na meron kang ibang platform na at for your right age. Pero ayaw nila dun sa mga Below 18. oo na actually yung Facebook may policy naman talaga ang Facebook na 13 and above. 13 and above, no. Pero parang ano yata sa Australia gusto nila mas mataas pa. I think 16 or 17. Yeah. Which nakikita na ng, sabi ko nga nung last time nandito sa Winthrop, nakikita rin ng other ASEAN countries, and magkakaroon na to ng domino effect. Like Malaysia is already mulling the same idea. Kasi there have been studies that shown that social media has been harmful to minors. To minors. Nag-iiba in particular. yung takbo ng utak nila, pati yung emotions, Oo. yung emotional stability. Like, kunyari sa Instagram, nakikita nila lagi yung mga models. Nagkakaroon sila ng body dysmorphia, yung masama yung tingin sa sariling Okay, katawan, yung oo. parang tipong anorexia level na body, yung self-image nila nasisira. This has been psychologically proven na, di ba? May Yeah. mga studies na regarding this. Yeah. Okay. So, it causes loneliness, depression, etc. So, yun yung isang reason for having minors not be on social media na unsupervised. Okay. It's a good reason. So, may basis naman yung paggusto ng pag-ban ng ibang countries ng minors sa social media. Problema, napaka-wide ng term na social media. When you say social media, it's an electronic platform wherein you can share images, messages, text, audio in a social manner. So, sakop niyan ang instant messaging platforms. Of course, yes. Sakop niyan ang maski yung maliliit na, alam mo yung PHP, BB, yung mga message board na maliliit. So, sakop niya yung mga review site. I think ang blogs sakop kapag may comment section because you're creating content doon and sharing it when you comment Okay. So, actually nangyari kasi parang feeling kasi, ito lang, correct me if I'm wrong. Pagdating kasi sa Pilipinas, since I think almost the majority of the population is on Facebook, feeling nila yung Facebook lang ang social media. Feeling nila Facebook is the internet. The internet. Yan din nga yung pag-usapan namin the last time kay Winthrop, na yun na nga, maraming tao na hindi na lumalabas sa platform ng social ng Facebook kasi akala nila yun na yung internet. They do their research, they do their posting, sharing, lahat nandun na, ginagawa na everyday. Pero yun na nga, sabi ko na akala rin din ng maraming Pilipino, Facebook lang ang yung especially dito yung topic ng verification, akala nila Facebook lang. Hindi, di ba? Kung kids lang, nasa Discord karamihan ng mga bata na walang adults. That's also social media. Yes, that's also social media. And I'm sure, kung may adults man dun sa Discord, mga adults na naglalaro ng games, di ba? Na ganun din, hindi sila yung parenting adult, no, na yung mindset. Depende rin kasi ang average age ng gamer ngayon is nasa 30 plus na So like, yung ako Gen X ako, gamer ako. So medyo tumatanda na yung gamer demographic. So marami na talagang adults din sa Discord. Pero hindi sila yung parang parent na, bawal yan. Hindi. Sila pa nga mag-encourage. Di ba? Itong mga adults na nasa Discord. Hindi kasi in-expect kasi nila na, like for example, no, like, si Noemi may column tomorrow sa Sunday Business regarding itong new policy ng YouTube for kids. Nakita ko, binasa ko, meron na silang doon, talagang parang kasi ito talagang kailangan malaman. Pag nagpunta kayo sa labas, in public, sa mall, makikita nyo kasi ang yaya
ng mga toddlers, mga kids ngayon, Tablet. ay their tablet. Their tablets and their mobile devices. Karamihan dyan nasa YouTube. 'Di ba? Watching all this YouTube. Ngayon yung YouTube, siguro na-realize nila finally na ganito nga yung nangyayari sa mundo. Nagkaroon sila ng mga guardrails. Like for example lang, ngayon pala yung scrolling, 'di ba? Yung scrolling, yung isang naging problema ng mga tao, puro scroll. Meron ng timer ang pag-scroll ng bata. So i-set na ng magulang kung gaano katagal siya expose sa YouTube Shorts. Tapos mga ganun na mga simple but I hope effective guardrails for the kids. Nangyari sa ibang social media platform like Quora. It's also a social media platform. Ano pa isa? Reddit. Wikipedia is a social media platform. Wikipedia, no? Pwede mong tawagin na social media platform. So, gaano ka, ang tanong ko ngayon, gaano ka expansive itong verification kung gusto mo sa lahat? Yeah. So, sobrang dami yan. Uutusan ng DICT lahat kayo mag-comply. Bukod sa karamihan dyan na walang Philippine entity, rights issue ito eh. Kasi we have the right to anonymity and privacy on the internet and pseudonymity. Kasi di ba nung nagsimula tayo sa internet noong 90s, ang norm is gagamit ka ng handle or username, di ba? Hindi yung real name yung Real bibigay. name mo. Kasi ang dami-dami mga bad guys sa internet, maraming mga masasamang tao at masasamang budi sa internet na hindi mo ibibigay yung totoong pangalan mo dahil baka i-harass ka o ano. Ang analog nito sa real world, naglalakad ka ba sa kalye na naka-plaster yung pangalan sa mo, t-shirt yes. Na ikaw pala yun. Ayaw mong malaman ng mga tao yung pangalan mo. So ngayon, medyo parang pagagawa sa atin to sa internet in a way. Ganun yan, no? Ang gandang analogy yun, eh. Okay, actually, pag-usapan Napakagandang natin analogy. anonymity, no? Pero before natin pag-usapan yan, magbe-break muna ang Tech Sabado. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado at syempre pinag-uusapan po namin yung yung actually controversial na siya, no? Sa totoo lang, yung inaay ng DICT policy nila na dapat po lahat po ng mga Pilipino verified when it comes to social media platforms. So, i-continue natin yung usapan natin kasi nandun na tayo sa point ng anonymity. Ano ba ito at bakit ito kailangan ngayon sa internet? So, kausap po natin si Naz from democracy.net.ph. So, Naz, you were talking about anonymity, no? Yeah. Gaano ba ito ka-importante? Ano ba to? Bakit? Sabi mo nga, may right to anonymity tayo, di ba? Yeah, as long as you use it responsibly. Yes. O sige nga, Yeah. bigyan mo kami ng context tungkol dyan. So, anonymity, yun yung hindi alam yung pangalan mo sa internet, na hindi rin alam kung sino ka. Ginagamit yan ng maraming legitimate uses yan. Tapos pseudonymity naman, yung may alias ka. Tapos known by your alias ikaw, pero hindi alam yung totoong pangalan mo, yung legal name mo. So very important tong rights na to, especially ngayon sa lumalabas at ng corruption. Kasi kailangan yun ng mga whistleblower eh. Yes, oo. 'Di ba? They need this private protective mechanism. And ang primary, dahil may SIM card registration tayo, ang primary means of communication na nila is social media, like through messaging platforms. According to if you follow the department circular, malalaman ng social media platforms yung real identity ng whistleblower, malalaman ng telco companies kasi registered yung SIM card nila, and malalaman ng government. So, hindi na siya totoong pseudonymity. And then, tignan ko lang kodigo ko, ang dami kasi ng issues nitong circular na to eh. So, legitimate usage ang pseudonymity and anonymity for like artists who use them for their pen and stage names, di ba? Parody and entertainment accounts, activists, human rights defenders, yung LGBTQI, meron silang iba na yung gamit na names sa marami dun sa birth names nila or tinatawag na dead names, di ba? Victims of abuse and violence, witnesses, whistleblowers,
investigative journalists, and then legitimate cybersecurity researchers. Like for example, papunta ka sa dark web, magpapanggap ka na papasok ka sa dark web forum, gagamit ka ng alias, ayaw mo matrace ka ng cyber criminals, di ba? Siyempre, oo. Di ba? So, yun. You're gonna be stripping them of these important rights. Di ba? Attorney, ano bang ng batas sa anonymity? Well, Sa atin lang sa Pilipinas muna. Kasi alam ko sa US parang protected yata sa US, no? May free speech component kasi siya. You need it for free speech kapag nagkaroon ng repressive government. Kasi magkakaroon ng chilling effect kapag alam yung pangalan mo and alam na ikaw yung nagsabi niyan, the government can crack down on you, harass you, etc. Cyber libel, which is weaponized a lot. So yun. tama siya. No? Which we can relate sa media. Oh, Yung, yes. for example, yung may source ka. Under the SOTO law, di ba? You cannot divulge yung source mo, yung name ng source mo. Di ba? Unless for national security reasons. Di ba? Yun. So, actually, parang mas kabisado din yung about yung nga, pagiging anonymous mo, and yung pseudonymity. You have a pseudonym, an alias pa, parang ganun. So, if that person prefers that way, wala akong magagawa nung gustong preference niya. Yes, Diba? actually, even Jose Rizal used that, di ba? Dimasa lang. Yes. Tsaka Laong-Laan. Laong-Laan. Dalawa, Oo. So, yun, si Rizal, Laon-Laan, Dimasalang, Antonio Luna, si Taga-Ilog, Marcelo H. Del Pilar, si Plaridel, Laridel, Andres yes. Bonifacio, si Agapito Bagumbayan, si Jacinto, Oh. Dimas Ilaw, Pinkian, many others. So, parang lumalabas ngayon na yung ginagawa ng ating national heroes is something that's being sort of criminalized and being looked down upon and Yes, being trampled on. that's so true. Yeah. Taking from that, yes. Gano'n na nga nangyayari. Kumbaga, wala history is not best teacher right now. Actually, right now, I can guarantee that na history is not the best teacher right now. It's not only in the Philippines but also especially in the US. Hindi talaga nila hindi talaga nila makita yung tinuro sa kanila ng nakaraan. So ano pa pwedeng Ay, note ko lang nga Yes, pala. yes. The draft department circular, which is open for comments until January 28, Wednesday, sa DICT. It recognizes the right to pseudonymity with regards to free speech and the Constitution. Nakalagay siya dun. The problem is nga, pag nag-comply ka dito, malalaman ng social media company, ng telco, tsaka ng gobyerno yung real identity mo. Nakalagay lang sa kanya, you have the right to still use aliases, etc. And use as many as you want, basta nakalink siya sa verified user identity. Medyo may disconnect nun, di ba? With regards to our rights to anonymity and pseudonymity. Correct. Okay. Yung punta tayo doon sa yung regarding the SIM registration kasi kabit-kabit yan eh. Kakabit yan sigurado sa sa issue na to ng verification. Kasi yun mismo ang yung mismo ang parang basihan nila ngayon na dahil ito nga yung number na to verified na ikaw yan. So saan papasok yan when it comes to social media? So according to the department circular, the way they will do verification of users is using your SIM card registered number. Kasi nakakabit na yun sa mga real world identity supposedly. Naka-register ako, si Carlos Nazareno, itong number ko. So pag tinignan yung number na yan, alam na ako yan. So pag kinabit ito sa social media, alam na si kay Carlos Nazareno yung social media account na yan. The problem is, ang daming bolilyaso ng SIM reg mismo eh. So kung siya magiging right now, bedrock paano yan? Like for example, nagkaroon ng issue before, magbe-verify with selfie images yung user, di ba? Ginamit yung mukha ng unggoy, nakapasok. Ginamit yung mukha ni Bart Simpson ba yun? Nakapasok. Naka-register. Tapos, ang isa pang problema, according sa isang source ko, sa law enforcement, ang dami ng pre-registered SIM cards na fake registration, paniginamit ng fake ID, minas register, tapos may malaki tayong black market now for fraudulent pre-registered SIM cards. As in,
hindi yung user yung actual na nag-register nun. Fake identity yung gamit. Oh. So kung maraming ganun, like sabi mismo ng acting PNP chief si Nartates na inutusan niya mag-crackdown sa pre-registered SIM cards yung PNP. Ibig sabihin may malaki tayong problema niyan. So, as the basis of the department circular, if it does not work, paano ngayon gagana yung SIM verification, mandatory user identification and verification on social media? Tapos, ako nagkaroon ako ng problema kasi the SIM card Registration Act is supposed to work in our favor, di ba? Oo. There's a telco na, sabihin ko na, nagka-problema ako sa Globe. So, when I went on a trip abroad, bumili ako ng prepaid SIM card para mas mura yung internet, para lang sa data. Yes. Kasi medyo hindi ko afford yung roaming ng So, pagbili ko ng SIM card sa 7-Eleven doon, nung pinapalitan yung SIM card ko, lumipad yung SIM card ko na Philippine SIM card na prepaid sa ilalim ng malaking cabinet sa 7-Eleven. Hindi na ma-recover. Mahirap sungkitin yun eh. Oo. So, di ba, maliit lang yung uwang. At the same time, baka hindi nyo ma-move yung cabinet. Hindi rin namin makita. Yun yung isang problema. So, gone na siya. So, pagbalik, yung SIM card na yun, pang emergency ko yun. Emergency contact purposes lang. Hindi ko siya ni-register sa any social media account. Hindi siya naka-Gcash. I don't contact or call anyone with it. Pag nagkaroon may alam lang yung very close friends and family na kapag may emergency, sa privacy measure, I would use the SIM card. Pagbalik ko sa Pilipinas, nag-request ako ng bagong SIM card na replacement niya since naka-register na sa akin. So, akin yung SIM card na yun. Sabi ni Globe, I'm sorry, we can't verify that the SIM card is yours because you haven't used it in any social media platforms that we're tracking, like Gcash, Viber, Telegram, etc. So, nagkaroon ng mahabang proseso. It took weeks before nakakuha ako finally ng replacement. As in, tumalon sa management, certain management levels, etc. Torture talaga. So ibig sabihin wala sa proseso nila yan. Hindi kasali. So, as a SIM card, as a citizen, a private citizen, ano ngayon yung silbi sa akin ng ng SIM registration? Akala ko since nag-register na ako, mabilis na yung proseso. Hindi pala. Sa prepaid. Pang ano lang pala yan? Pang surveillance. Surveillance. Law enforcement surveillance. Government surveillance. Wow. Yes. So diyan papasok yung sinabi ko. Ang term ko nga nun, surveillance capitalism, but the right term is capitalist surveillance yung term kong ginamit to, pero ang the right term is surveillance capitalism. Yan yung ginagawa ng social media platforms. Yes, yun ang ginagawa. Tama. So pag-usapan natin yung surveillance capitalism, bakit papasok ang social media platforms yan. So ito yung other thing. Ang revenue model ng social media platforms is surveillance capitalism. Kung bang hinihigop nila lahat ng data na makakuha nila sa'yo para ibenta ka sa advertisers nila. So if you're not paying for the product, you are the product that is being sold. Yeah. So yung masama dyan, hinihigop nila lahat ng data na gusto nila mahigop sa'yo to build a model of you. And here comes the department circular asking you to provide even more data. Real world data to these mga leeches and vampires. Yes, you can actually use that term kasi gano'n na nga. Actually, yun na nga yung sinabi ko nung the last time na, yan na nga, yung mga tao, hindi lang po yan, sabihin surveillance as in dahil may ginagawa kang kriminal. Surveillance na for marketing. Yun, surveillance for marketing. Ang issue kasi dito, ang nangyayari, gaya ng sinabi mo, minumold ka ng social media companies kasi alam na nila kung anong gusto mo, they're still molding you to feeling nila ito yung magiging gusto mo sa future. Ngayon nawawalan ka ngayon ng option sa sarili mong decision sa buhay. Kasi sila na mismo yung mag-offer ng ito ang gusto mo. May ginawa before yung Facebook na experiment. They showed certain users positive messaging and negative messaging to see how they will react. Na-manipulate nga yung behavior ng users. Diba? Nag-react more positively or negatively based sa nakikita nila sa feed nila na subtle manipulation. Yes. Yun yung ganong manipulation po, yun ang nakaka-damage ng isang democratic society.
Yun naman, akala nyo lang, it's free, libre naman ako makapili ng gusto kong kulay ng rubber shoes ko. Hindi. Yung social media platform ang nagsabi sa'yo na yun ang kulay na bagay sa'yo. Prenime yung utak mo. Yes, yun mismo. Yung po yung tinatawag namin ngayon na surveillance capitalism. Hindi po to krimen, but it's a form of new style of marketing. Inuunahan ka, di ba? Sa yung mga desisyon. Tama ba, Nas? Yes. Di ba? Ganon eh. And yun nga yung sinasabi ng mga psychologists, saka yung mga, mga critics, mga civil society, mga critics dyan. Yun nga yung sinasabi nila. Nawawalan na yung tao ng choice. Mawawalan tayo ng agency. Nawawalan tayo ng options. Di ba? Yun na nga yung isa mangyayari pag pag doon sa verification. Nawawala ka ng option. Mapipilitan tayo to stick with isang social media platform. Kasi nandiyan ako, verified ako dyan eh. Yeah. Di ba? With regards to sticking to a certain social media platform, this department circular will actually cement the monopolies of the big tech social media platforms. Yes, big tech talaga ano yan. Kasi, sino bang may budget para magpa-verify ng users sa pararaan na ito? Kasi the department circular says, the social media platforms will need to implement multi-factor authentication, end-to-end encryption, user tokens, stuff like that, na yung smaller social media platforms na very small or even no cybersecurity budget, gaya ng mga simple community message boards, i-require ngayon sila gawin to. Kung ako gumagamit ako ng PHP-BB, correct me if I'm wrong, hindi ko kabisado to, but if I'm going to send an MFA text to a user, SMS, may cost sa akin yan, di ba? Sa telco. That I am not familiar. hindi ako- Makapakasama sa package mo. Oo. Hindi, kasi nagpapatakbo lang ako ng simple website na may bulletin board. So, wala yun sa package ko. Oo, tama. Diba? Oo, tama. So, not everybody can afford this. And number two, the very scary thing about this is the big tech social media platforms like Facebook, they were already fined by the European Union millions of euros for 12 data breaches in 2022. Naka 12 data breaches na sila. May article kami sa Newsbites, may isang investigator, nakita niya mismo na nag-leak yung phone numbers and full names ng users ng 2019 data breach sa scraping attack ng Facebook. So, bibigay na ngayon natin yung phone numbers natin to sa big tech platforms na hindi nila kayang protektahan na nag-leak sa internet. Pag ang daming pwedeng masamang gawin sa'yo at harassment kapag nag-leak yung phone number mo sa internet. That's so true. That's so true. Talagang tied yun sa identity mo. Sobrang hassle palitan. totoo yan. So, okay, magkano muna tayo. Babalikan natin. Maganda yung kwentuhan na yan. Babalikan natin yan pag, pagkatapos ng break ng Tech Sabado. Tech Sabado. Okay, we're back again dito sa Tech Sabado. Umiinit po yung usapan namin, with Naz regarding social media verification, yung mga implications nito sa sa daily lives natin. Sa totoo, medyo para sa akin medyo parang hirap gawin at mahirap sundan itong itong bagong controversial issue na to. Pero although ilang ulit na rin itong tinatry, di ba? Certain pero na-realize ko nag-uusap tayo may discriminatory yung social media verification. Katulad na sabi mo kanina, paano mo mag-guarantee na mabe-verify ka ng mga ng social media platform? Yun na nga, Facebook nga, hindi naman basta-basta pag humingi ka ng verification unless magbayad ka, na papayagan ka mong as a verified kasi kailangan mo rin talaga magbigay ng data sa kanila na tunay kang tao, di ba? Di, tsaka trabaho for them. I mean, pwede lang i-automate, no? Pero, This is not trivial work. oo. Oo. Kasi, For 90 million people. oo. Isa na lang,
check din nila yan, di ba? And because of that scale, sigurado ko magkakaroon ng flops, di ba, along the way, di ba? Tsaka, yung tanong, nakalagay sa Department Circular, this identity verification needs to be done at no cost to the user. So, sa shoulder sa kanya is the platform. Pero revenue model ng mga platform yung magpa-verify ang users nila, di ba? Like, x.com and facebook.com para magka-checkmark and verified ka. Yes. Magbabayad ka, di ba? Totoo yan. Actually, yun na nga. Medyo sa circular, no cost to the user. Impossible yan. Kasi yun na ang market model, yun na ang business model ng sinabi mong mga platforms. Hindi mo wala magpa-verify sa Facebook. I think it's 600 a month. Diba? At saka, May 30 pesos yata sila for individuals. For individuals? Lower tier Oo. na promo. tsaka feeling ko, alam mga Pinoy, very resourceful yan. Maghahanap ng butas yan. Gagawa ng paraan yan para hindi nila Para hindi siya magbayad. or maghanap ng way to hide themselves, their identity. Yes. Oh. Baka, o kung kahit iba naman yan sa Facebook, sa Twitter, maghanap lang yan ng iba, Oo. ng ibang platform eh. Which is already happening dun sa SIM registration. 'Di ba? Sa SIM registration, ang dami pa rin scam, ang dami pa rin mga text messages na talagang alam mong scam sila, di Meron ba? pa iba nanggagaling sa ibang bansa yung number. That's so true. Oo, 'di ba? Yun ang hindi nila ma-prevent, yung mga hindi nila ma-block. So, Kahit ikaw naman block ng block pero hindi mo na magawa. So related dito, so for Philippine audiences to, so kung Pilipino ka, verify ka kung Philippine user ka, paano kung created abroad yung account, tapos yung nationality na pinapresent niya as hindi Filipino, Oo. is the DICT now mandating all users worldwide, international users Oo to nga, verify no? their accounts? Wow, that's a big Di ba? Oo nga. Kung base ka sa no? At saka Pero Pinoy ka. Marami sa online trolls na fake accounts, which this is trying to prevent. Yun yung positive na sinusubukan niyang gawin. Foreign yung accounts eh. So kunyari, maraming Thai, Bangladeshi, Vietnamese troll accounts Oo. na fake. Paano mo mapapilit yung mga yon? Yeah. Medyo boneheaded din tong yung isip nito, no? They mean well, pero Oo. hindi pinag-isipan na mabuti. Yes, hindi nga pinag-usapan, medyo impulse no na yung solution kasi kasi sa totoo lang ang hirap i-control talaga lang social media. Ang hirap, it's a monster that we all created. 'Di ba? We all agree on that. Na talaga this is a monster na talagang hindi na natin to matitame. It's a genie out of the bottle na to. So talagang ngayon ang natin may mga knee-jerk reaction, 'di ba? Alam mo ako, sa akin, this is not so much about running after or establishing the identity of the user. Ito nagiging na to parang preemptive prior restraint. Prior Oo, restraint, yes. kasi right now yung kunyari merong nanira sa Jing. O kaya kahit presidente, o kay anyone. Tapos usually mag-hire ka ng detective o NBI or PNP, natatrack naman nila eh. Oh. 'Di ba? Kasi Sino yun? under the cybercrime law, yung kung ano yung pinost mo at na-track sa'yo, ikaw yun eh. Oh. 'Di ba? So pwede mo naman kasuhan eh. Right now, marami namang May mga channels naman eh. na prosecute, 'di ba? Oo. Ito, gusto lang nila kasi Madaling trabaho. hindi, tsaka prior restraint. Alam nila, Hindi na hihirit identified yan. ka namin parang gano'n, di ba? Ganang hihirit, mauna. Chilling effect. Yes, correct. Yes, which they already did to media. 'Di ba? Yung mga for example, the closure of ABS-CBN. Oo. Sample 'yun eh. Kahit na sabi mo hindi ko may papasara lahat, pero may pinasara kang isang malaki. Tapos ang media kagad. Yung cyber libel cases filed by politicians. Yes. Oo, 'di ba? Silence critics. Yes, totoo 'yan. Which is also happening now in the US. Yung the mere fact na ngayon they want to silence the late night Shows. yung mga shows, 'di ba? Pati yung mga Si Colbert ba yun yung hindi i-renew dapat? Stephen Colbert. hindi na i-renew ng CBS kaso may 1 year pa siya kasi kung hindi pwede niya i-demanda kasi CBS which they will pay more than his already nasa contract niya. So ganun nangyari. Pero now that FCC chairman is talagang pinupush niya rin kung anong gusto ng boss niya.
despite being an independent independent commission, tinatakot na rin niya. Kunyari, nag-post sa Truth Social yung Mad Kings, biglang siya rin i-share niya. Ibig sabihin nun, yun din gusto niya. Na tapos yun na nga, nagkakaroon ng prior restraint na ayaw tuloy mga yung magsalta ngayon. Yung kita mo ngayon ng CBS News, binabanatan ng mga critics kasi what happened to CBS News? Naging parang North Korea mouthpiece. Diba? Ganun yung nangyayari sa kanila. It's very authoritarian, dystopian and authoritarian, 'di ba? That's how democracy Dies. dies. 'Di ba? Parang sa sa Washington Post na blurb nila. Democracy Dies in darkness. Oo, parang 'di ba? Sa Star Wars din yan. I'm ashamed to say, hindi ko pa natapos basahin yung 1984 tsaka Brave New World. Pero nasan ba tayo ngayon? It's in between. Sumulat ako ng article about it. We're in between. Sabi ko nga, nag-post ako, sabi ko, pag gising ko sa umaga, it's always Orwell. Pero pagdating ng hapon, Huxley na tayo kasi we get distracted na. So ito, nasa Orwell itong SIM card social media verification. It's in between Huxley and Orwell talaga. Okay. Pero yung Orwellian kasi dito, para sa akin ito yung analysis ko. Kasi sa 1984, there's just one big brother looking at you. That's the government. Pero ang dami natin, that's the big tech. So sabi ko, nagkaroon ng little brothers. Yun yung surveillance capitalism. Yung little brothers ngayon, yun sila mas nag-aano sa'yo. Tapos yung sila mas tumitingin sa'yo. Tapos yung big brother, yun yung umbrella big government. And the deep state nga. The problem with nang nangyari, sabihin ko lang, the problem with Big Brother, wala na nakakaintindi who is Big Brother kasi ginawang trivial ni-normalize at ginawang it's a trivial thing na lang ng mainstream media. Ginawang show. Surveillance has been normalized. Yes. Example niyan, noong 90s, puro alias tsaka internet handle kami. Ngayon puro real name na, which was sort of, I think it was pushed by social media na mas gamitin mo real name mo. So it's now the bigger norm. Pero before, ang norm talaga is because there are many bad guys on the internet, you don't tell people your real name. Oo. Ganun na nga. Hindi katulad nga doon sa 1984. Kasi telescreen yun like this. Nakikita ka kung anong ginagawa mo sa bahay mo ng government. Ngayon hindi. Ngayon nakikita tayo ng mga big tech kung ano ginagawa natin on our devices. Yun ang big difference ng 1984 and yung Orwellian world. Yun ang isang difference. Kaya tayo napupunta sa Huxley kasi nga sabi nga yung pagdating kay Huxley, ginawang entertainment lahat. Trivialize, Big Brother ngayon, sabi mo, ginawang show. Ginawang show siya na people are enjoying it. Na, pinapanood niyo yung mga tao, di ba? Pinapanood niyo yung mga tao, ganyan. They're enjoying that kind of surveillance. Nakikita ko. Yes, so parang, ngayon, na-trivialize siya na hindi na sila takot sa Big Brother ngayon, mga tao. Kasi they don't know, sabi nga doon sa book yung si Orwell daw natatakot siya that truth will be forbidden. But pagdating kay Huxley, truth will be irrelevant. I think nandun tayo ngayon. Nandun, di ba? Hindi mo Orwell ba tayo, Huxley? Kaya sabi ko sa'yo, nasa gitna tayo. Lumalabas na tama si Madam Imelda na yes, some are smarter than others. Hindi. Iba something is real, truth is not. Ano yun? Perception is real, yes, truth is not. Yun na yun. Kaya, kasi yun nga people get distracted and they get distracted by this what big tech produces. So, we get distracted. Kaya wala karamihan tao ng pakialam. Kaya nga pag-usapan nga nung nandito si Winthrop, sabi ko nga, yung mga batas na yan, gusto mismo ng society yan. Di ba? They like it. Sinabi nga ni may nagsabi, what can we do if the people love their chains? Yes. Si Ninoy Aquino nagsabi nun di ba? Yung speech niya dun sa LA. So, well,
And we have invisible chains, di ba? Right? Yeah. We have invisible chains. So medyo ano medyo nagiging dystopian yung usapan. So, may lighten up natin ng konti sa pagbabalik natin. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Ila-lighten up namin ng konti kasi yung last natin segment natin medyo naging doomy na naman kami when it comes to surveillance and Big Brother. Pero ngayon, balik tayo dun sa social media verification process. Ano pwede nating gawin, Naz? May malaki tayong pwedeng gawin. So the DICT is giving us until Wednesday, January 28 to submit our comments, position papers, and insights on what we think of the department circular, which is out on the internet now. Importante magsalita tayo kasi kapag hindi tayo nagsalita, sasagasaan tayo. Ika nga, if you're not at the table, you're in the menu. Kakainin ka ng buhay. Kakainin ka ng buhay. Hindi ka pumalag. So who are now we can do something. Yes. So who are now reacting to this this policy? Sino sa mga civil society people ang So Foundation for Media Alternatives, Lights Institute, PhilIT.org, yun yung ibang nakasama namin sa stakeholder consultation on Thursday itong past week. So buti na natimbrehan kami at nakapag-participate kami. So all these groups that you mentioned, they're anti this verification policy na maraming issue kasi. So pagdating ng 28 pag-aaralan pa ng ng DICT yung mga position papers ninyo, then after that, gaano katagal pa natin antayin natin? Hindi sigurado because basta we need to use this opportunity to speak out habang nandiyan yung opportunity. We have an opportunity to stop this if we think it's bad. Ito yung problema ko sa ito yung problema ko sa government na like for example sa Congress, sasabihin nila, itong batas na to, okay, na to, ganyan yung batas na to, wala namang pumalag Yun, rubber stamp. Di ba? Wala namang pumalag, but ang daming pumalag. Sa mga committee hearing, may mga pumapalag. Tapos sasabihin nila, walang pumalag. That's the thing with, napansin ko sa Congress natin. Ganyan sila parate. Even siguro sa US Congress din. Yun yung isang takot mag-iimbita ng civil society group as deodorant para masabi na nag-public consultation Yes, kami. yun na nga. Yung ganun na nga nangyayari. Yung ganun nga parati nangyayari. Para lang masabi na balanse nila yung yung pros and cons. Pero still, alam mo, at the end of the day, alam mong may rubber stamp na yan. Yung batas na kung whatever na batas na nila. Pero attorney, ano ang option ng civil society sa mga ganitong mga usapan? Option? Oo. Well, of course, civil society is plays a big part in our democratic processes. No? So, ang batas bago mabuo yan or even a department or a policy, lahat ng stakeholders kinoconsult dapat. Okay? So, kasi hindi pwedeng gagawa ka ng batas o policy na magiging adversely affected yung mga stakeholders. Okay, sino ba yung mga stakeholders dito? Okay, mga netizens represented by the civil society groups. Okay? So kailangan lahat yan i-pull mo and then you come up with a sound policy or law na for the greater good of the of the people of the country. Hindi naman pwedeng yung isasantabi mo yung comments, suggestions, recommendations kasi kung ma-infringe yung right nila, privacy, anonymity, yung pseudonymity.
that will create mayhem and or that will rise to civil suit or even criminals or whatever, di ba? So magugulo. So dapat balansehin at pakinggan ng mahusay ng DICT. There is a call for this kasi maraming talagang nasasagasaan ng hindi na talaga maganda yung social media dahil sa mga trolls at cyber criminals and scammers. So there is an outcry for the government to do something. Yes. The problem is this particular solution is not a good one. Pero yan, tanong ng mga tao, anong solusyon nyo as a civil society? Anong gusto nyo solusyon? Minsan kasi, we always blame the government for not doing anything. Now that they're doing something, ano na position ng mga civil society for this? For the platforms to police it on their own. And for Kasi things privately owned sila eh. Yeah. And then, if they're not doing enough, pasok na si regulators. Like sa EU, like for example, kapag maglabas ka ng child porn dyan, di pwede yan. Di ba? Yung for this, dali Pero effective ba yung mga like ginagawa ng EU na na they fine? They give large fines. Yes. Pinapakinggan sila ng big tech. Kasi malaki yung fines. Tayo, the Philippines was the second most affected country by the Cambridge Analytica scandal. Pero wala na nakuha. So, sa US, fine sila ng malaki. Ang nangyari dito sa Pilipinas, sabi ng DICT or NPC Si Noemi yung nag-file nag-data privacy breach sa akin. Hindi pa pwedeng patawan ng penalty si Facebook. Ang sabi ni NPC alam ko NPC yun. Sabi sa kanya, we need proof that your data was accessed in an illegitimate manner or parang ganun. The onus of proof was put on Noemi. Ang hirap naman i-prove nun, pero sa states, na-prove nila and binigyan pa sila ng monetary compensation. Yes, oo nga. Yun nga yung tinatanong ko dati kung kay Liboro, tinatanong ko sa kanya, yung case na yun, makakakuha ba yung Pilipinas ng kahit anong compensation for that for that suit Parang wala nangyari. Kasi sa totoo lang ito yung isa sa pinaka-unfair sa lahat para sa akin. We are the most the country who uses the most when it comes to social media, pero wala tayong teeth against the big tech. Mukhang nagkakaroon na yung threat of banhammer. Yung threat of banhammer sa Grok mukhang gumana. Pero lang siguro yun para lang hindi magkaroon ng domino effect with other countries kasi alam nila medyo I'm sure alam ng Grok nagkamali sila. Pero may mali rin doon in that kailangan dapat ng juridical order to block a website. Yeah, that's so true. The NTC, if I'm correct attorney, kasi I'm not a lawyer. Yeah. The NTC, DICT cannot do it on their own. Kailangan may court order para magpa-block ng website, di ba? So, they've been doing this. Kunyari, there's a certain ISP that's blocking archive.org and archive.md, legitimate archiving websites, pero hindi mo ma-access sa particular ISP na yun. Tapos pag tinignan mo, may NTC order daw. Pero nagka-court order ba? Wala. Actually, nagkaroon din ako ng question dyan sa isang telco executive regarding sinabi kasi niya doon sa isang speech. Nagkukwento siya sa crowd, sabi niya, may taga DICT doon sa table, sabi niya, basta ibigay niyo lang sa amin yung list. Kung ano yung list na bibigyan nila sa amin, ibablock namin. Yung question nga doon sabi niya, bakit yung list ba na yon dumaan na ba sa korte yon? Minsan kasi ano ba natin dito? Di ba napag-usapan na yan noong 2012 kaya nga nagkaroon ng controversy yan dahil nga hindi ka pwede mag-block nang walang court order. Ang problema kasi ngayon yung kunyari it's a child porn website na kailangan na i-block today, pero pagdating sa korte, it will take weeks bago pa ma-realize sa korte bago naka-produce na ng harm sa mga or na kumita na yung mga pedophiles sa website na yun. So, natin? Kasi tulad ng mga kaibigan natin sa democracy.net page na sila Pierre, yan, si Naz, they've been pointing out na dapat under the
jurisprudence natin, yung DCINE versus Secretary of Justice, which questioned the constitutionality of the Cybercrime Law, RA 10175. Na sabi ng Supreme Court, kailangan mo munang pumunta sa korte to request. Parang ano yan parang Search warrant. search warrant, gano'n. No? Kaya ang nangyari ngayon, parang naging cyber warrant. Yung Oo. cyber warrant, yung sa mga pulis yan. Oo. Hihingi ka ng cyber warrant para to take down something, para mga gano'n. Or to search something that is digital in nature. Yun ang Okay. cyber warrant eh. Oo. Okay? Para makakalap sila. Parang gano'n ang nangyari. Oo. So, Pero legal ba yun? Kasi walang court order. Blocking without a court order. oo nga eh. So, ang problema siguro, time is of the essence, parang ganon. Yeah, yun ang sinasabi ko, di Pero ba? if time is of the essence kasi kapag may inflagrante delicto, may crime happening already, di ba nakaka-emergency, basta may mahanap na judge na may jurisdiction doon. Or parang citizen arrest? Hindi naman citizen arrest, pero di ba may cases na nakakapag-issue agad ng warrant yung certain courts? May case, or ganun ba kabagal yung... Hindi, yung mga ganun, warrantless arrest yun. Yung mga kunyari, yung hot pursuit o infragrante delicto, warrantless arrest yun. You can apprehend that person. Can they use that sa website? Parang ganun eh. Parang ganun Parang ginagawa ganun ginagawa ng ng, ano ang ginagawa ng ano eh, ng NTC tsaka DICT. With the help of the Oo. CIDG, di ba? You only apply for a warrant kapag if you need hindi pasok dun sa apat. Apat lang yan eh. Infragrante delicto, kitang-kita mo, the crime was happening right in front of you. Oo. Pangalawa, immediately after. May nakita kang may nakita kang nasaksak doon, nakakahandusay. Tapos meron kang nakitang taong tumatakbo na may kutsilyo. So most likely, siya yun. Oo. Kaya pwede mo siyang arestuhin. O pangatlo naman, pag pugante ka. You are known as yung fugitive. Hindi mo na kailangan ng ng warrant, no? Warrantless arrest. The fourth one, I forgot, but apat 'yon. Okay. So those are the only instances na you don't need a warrant to Pero- Sige, go. Pero if you request for a warrant, may cases naman na nakakapag-produce na mabilis, di ba? May outliers na ganun. Ba? Meron din, yes. Oh, Meron din. so sa TV shows lang yun. Or sa TV shows. Sa TV lang yun. So, kinakatok yung judge ng madaling araw. Philippines in particular. Oo, Kasi for kinakatok some yung- criminal case, you have to, hindi pasok dun sa warrantless arrest. You have to file a complaint, then dadaan sa piskal, hihip ka kayo ng hearing. After ng hearing, gagawa ng resolution ng piskal. After ng magawa ng resolution ng piskal, iakit niya sa korte. That's the only time ilalabas ng judge o ng court yung warrant of arrest against that person. Kasi pagkaalam ko, parang may arrangement yung law enforcement with the SOCMED platforms, like let's say Facebook, para pag may nakita silang child porn, block agad ni Facebook. Pero private entity yun. Oo. Pwede ba nila gawin yun sa parang public telecommunications platforms na Yun na nga they're eh. public service eh. Oh, di ba, yun na nga eh, parang common sense eh. Kunwari may website ako nakita, oy ano to? Tapos ni-report ko sa right there and then, pwede nilang i-block, di ba? Kasi ongoing eh, yung crime dun sa website Oo. na yun. Problema yung false positives. Tsaka yung ginawa sa Alter Media, di ba? Blinak ng ganun lang. Yun naman ang issue naman na more on red tagging issue yun eh, di ba? Sa Alter Media. Pero kunyari, like for example, yung mga globally unacceptable crimes like especially crime child pornography. Yun talaga siguro kahit hindi mo na kailangan ng warrant. Ganun ba? Kasi it's an ongoing crime eh. Oo. Oh yeah, correct. Oo. Pero kung nakikita mo parang ganun, kumbaga sabi niyo nga nyo, ongoing crime, infragrante delicto, 'di ba? So pwede mo nang papasok yung yung warrantless arrest, parang ganun. Siguro ganun ang interpretation nila. Oo, ganun na yung nila pwede nang basihan for for blocking at Pero like for example nga yung the website ng Alter Media, medyo issue yun, kailangan talaga court order yun kasi they have to study kung bakit siya kailangan i-block. Ayun. Okay. 9 o'clock na sa
naka-isang oras na po tayo ng discussion, and hopefully may mga natutunan kayo sa pag-usapan namin. Dahil napakaganda po ng pag-usapan natin. Yung tungkol po dyan sa yung DICT eyeing social media verification for every Filipino social media user on every social media platform, which is impossible to do. So siguro yun na lang ang hope natin. It's impossible to do. So we'll never know. We still can provide our inputs, and even if it comes to pass, we can do signature campaigns, protests, etc. Pwedeng malift yan. Oo nga, gano'n na. Okay, paalam ka, pasalamat tayo kay Nas for braving the traffic on a Saturday traffic to go here in our studio. Studio no? From Ateneo pa galing ngayon. Nas, mayroon ka bang gustong sabihin? No? You invite them to comment dun sa Yeah. sa Department of Tulungan natin si Nas at saka yung kanyang advocacy. Please send your comments to the DICT. I forgot the email address. Pero Post natin mamaya sa nasa article yan sa News Bites na kapapublish lang. Oh yeah, may link doon, no? May link doon. Ipopost din namin sa comment section natin. Tsaka yung draft circular, pwede rin i-download doon sa link doon. Okay. Okay, thank you, Nas Nazareno. Carlos Nazareno. Ano siya? Digital Rights? Director for Rights at democracy.net.ph, ang ating paboritong civil society group for the ICT sector. Okay. Always a resource person natin yung mga nandyan. Ibang klase rin yung nito, no? Yung conviction, no? Oo. Sila Kailangan kasi tayo niya natin gagawin yun. Kaya kailangan natin the people like Nas. Actually, ganun din pag-usapan namin kagabi nung barkada ko na may mga, for example naman ito naman sa arts, may mga tao na they want to preserve arts. Kaya nga, di ba nakita nyo yung Tivoli dance? He wants it, yung mga ganun na, na cultural things na kailangan i-preserve. Heritage. Ito naman may mga tao naman, mga heritage. May mga tao pa lang may ganun din naman advocacy. So, ganun din sila Nas when it comes naman Okay. sa mga... And for that, we thank you for your work Yes. and your advocacy. So, ako naman po si Melvin Kalimad ng newsbites.ph. Subscribe lang po kayo sa aming social media pages, Twitter, Instagram, and Facebook, of course. Before you... bago kayo ma-identify ng gobyerno. Okay, dapat talaga natin yun. Okay, Jing Garcia po ng The Manila Times and of course, TechSabado.com. Tomorrow po, Sunday Business and IT. Marami naman nagkaganda storya when it comes to AI pa rin ang kwentuhan natin. And ating mga columnists sila, Noemi Dado, Tony Magira, and Janet Calao. Okay, maraming salamat po. Thank you for tuning in sa Facebook and YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat and have a happy weekend, everyone. Thank you. Tech Sabado.